May kasabihan, tahimik ang tubig pero malalim. At minsan sa likod ng katahimikan may halimaw na nakatago. Ito ang nakakakilabot na kwento ng Cold Fish, isang totoong buhay na inspirasyon ng karumaldumal na krimen sa Japan. Nakilala natin si Nobuyo Kishimoto, isang simpleng ama na may maliit na pet shop. Tahimik lang siya, medyo mahiyain at hirap makontrol ang kanyang anak na dalaga. Ang buhay nila parang aquarium, mukhang maayos sa labas pero puno ng tensyon sa loob. Isang araw, nagkaroon ng gulo sa tindahan. Nahuli ang anak niya na nagnakaw ang isang store at doon pumasok sa eksena si Murata, isang tila mabait, matagumpay na negosyante na may malaking tropical fish shop. Tinulungan ni Murata ang mag-ama. Pinatawad ang anak at inalok pa ng trabaho si Shimamoto. Para kay Shimamoto, tila may bagong pag-asa. Pero hindi niya alam, unti-unti na siyang hinihila sa impyerno. Habang tumatagal, napansin niya kakaiba si Murata, palasigaw, mapang-abuso at may kakaibang tingin sa mga empleyado. Hanggang sa isang gabi, nadiskubre ni Shimamoto ang hindi dapat makita ng kahit na sino. Isang bangkay at si Murata mismo ang pumatay. At hindi lang iyon ang bangkay. Pinira-piraso nila at pinakain sa mga isda. Oo, pinakain sa mga isda. Takot na takot si Shimamoto pero wala siyang nagawa. Pinagbantaan siya, pinilit tumulong at dahan-dahang nasanay sa karumal-dumal na gawain. Bawat patay, bawat dugo, bawat gabi ng katahimikan sa aquarium, unti-unti niyang nakakalimutan kung sino siya. Ang dating ama na mabait, ngayon ay isa ng tahimik na kasabwat. Hanggang sa huli, maging siya na rin ay naging malamig, walang emosyon. Parang isdang nakatingin lang. Cold Fish. Ang pelikulang ito ay hindi lang tungkol sa pagpatay, kundi sa kung gaano kadali mawala ng kaluluwa kapag pinili mong manahimik sa harap ng kasamaan. Ako nga pala, si Elise Mary Ernest at ito ang kwento ng Cold Fish, isang madilim na paalala na minsan ang tunay na halimaw ay yung mukhang ordinaryong tao lang. Salamat sa panonood!